Parang may sariling pulso ang musika sa loob ng marangyang ballroom ng Manila Hotel. Dumadagundong ang bass sa sahig, umaakyat sa mga binti ni Mateo, at sumasabay sa pintig ng kanyang sentido na kanina pa gustong sumuko. Nakatayo siya sa gilid, hawak ang isang baso ng iced tea na halos tunaw na ang yelo, habang pinagmamasdan ng dagat ng mga taong nagtatawanan, nagyayakapan, at nagpapanggap na masaya. 3 taon. 3 taon na ang nakalilipas mula nang huli siyang dumalo sa ganitong klase ng pagtitipon nang hindi pakiramdam na isa siyang ligaw na multo. Ang kaniyang barong Tagalog, kulay abo at gawa sa pinakamahal na pinya, ay tila sumisikip sa kaniyang dibdib sa bawat minutong lumilipas. Ito ang uniforme ng kaniyang pagdadalamhati. Matikas sa labas, pero sa loob ay guwang at malamig. Siya si Mateo, ang biyudong arkitekto na laging nasa sulok, ang lalaking tinitignan ng iba ng may halong awa at pag-iingat, na para bang ang kalungkutan niya ay isang sakit na nakakahawa. Handa na siyang umalis. Hinawakan niya ang susi ng kotse sa kaniyang bulsa, naghahanda ng tumakas bago pa manihain ang dessert, nang bigla niyang naramdaman ang isang puwersang humihila sa kaniya pababa. Hindi ito banayad. Ito ay mapilit, desperado, at nanggagaling sa mababang anggulo. Napatingin siya sa ibaba. 3 pares ng mata ang nakatingala sa kanya. 3 maliliit na batang babae na sa tantiyan niya ay nasa 6 na taong gulang ang nakakapit sa laylayan ng kaniyang barong. Pare-pareho sila ng suot, mga bestidang kulay rosas na puno ng ruffles na para bang mga munting cupcake na tinubuan ng paa. Magkakamukha sila. Mula sa bilugan nilang mga mata, maitim na buhok na naka-pigtails hanggang sa dungis ng ising sa gilid ng kanilang mga labi. "Kuya, sumama ka." Bulong ng isa sa kanila, ang boses ay nanginginig sa pagmamadali. Bago pa makasagot si Mateo ng "Ha? O nasaan ang mga magulang niyo?" naramdaman na niya ang sabay-sabay na paghila. Para silang mga langgam na nagtutulungan upang buhati ng isang malaking tipak ng pagkain. Ang isa ay humila sa kaniyang kaliwang kamay, ang isa sa kanan, at ang ikatlo ay tumutulak sa kaniyang likuran. Wala siyang nagawa kundi magpahila. Ang kaniyang mga mamahaling sapatos na balat ay dumudulas sa makintab na sahig ng hotel. Dinala siya ng 3 munting kidnapper pabalik sa gitna ng kaguluhan. Lagpas sa mesa ng lechon na unti-unti nang nauubos. Lagpas sa grupo ng mga ninong at ninang na nagiinuman. Hanggang sa makarating sila malapit sa open bar. Doon niya nakita ang target. At doon din niya naintindihan kung bakit kailangan ng reinforcement. Isang babae ang nakatayo doon, nakatalikod sa pader, na para bang isang presong hinatulan na ng bitay. Siya ay maganda, sa isang paraang hindi humihingi ng atensyon. Suot ang isang simpleng pulang bestida na bumabagay sa kaniyang maputi at makinis na balat. Pero ang kaniyang mga balikat ay nakabagsak at ang kaniyang mga mata ay puno ng takot. Sa harap niya ay nakatayo ang isang babaeng nasa 50 anyos, puno ng alahas ang leeg at braso, at may hawak na pamaypay na iwinawagayway niya ng mabilis. Tila ba nagpapalipad ng mga insulto sa hangin. Ito si Tita Marites. Hindi man niya kilala ang pangalan, kilala ni Mateo ang uri niya. Ang tita na laging may komentaryo sa buhay ng may buhay, o ang CCTV ng angkan, ang hukom at berdugo sa bawat family reunion. Kahit sa ingay ng musika, rinig ni Mateo ang matatalim na salita ng matanda. "Sayang naman, Clara," sabi ng matanda. Ang boses ay matinis at puno ng paimbabaw na pag-aalala. "Ang ganda-ganda mo pa naman. Pero heto ka, nag-iisang nagpapalaki ng 3 bata. Hindi ba mahirap?" "Siyempre mahirap. Kawawa naman ang mga bata, walang father figure. Alam mo, may kakilala ako, byudo. Medyo matanda na pero mayaman." Nakita ni Mateo ang paghigpit ng hawak ng babaeng nagngangalang Clara sa kaniyang purse. Gusto niyang sumagot. Kitang-kita sa nanginginig niyang panga.
Pero pinipigilan siya ng delikadesa o marahil ay takot na gumawa ng eksena. Mama! Sigaw ng isa sa mga batang humihila kay Mateo. Lumingon si Clara at sa sandaling yon, nagtama ang kanilang mga mata. Kung ang mata ay bintana ng kaluluwa, ang nakita ni Mateo ay isang bahay na nasusunog. Nakita niya ang hiya, ang pagod, at ang pagnanais na lamunin na lang siya ng lupa. Sa isang iglap, nag-flashback sa kaniya si Riza, ang kaniyang yumaong asawa. Naalala niya ang parehong tingin ni Riza noong nasa ospital sila. Ang tingin ng kawalan ng magawa habang unti-unting nauubos ang pag-asa. Biglang sumigaw ang isa sa mga bata, si Ara. Nalaman niya ang pangalan dahil nakaborda ito sa kanyang panyo. Habang itinuturo si Mateo, Papa, Papa, nandito ka na. Tumigil ang mundo. O baka naman sa pandinig lang ni Mateo. Nanlaki ang mga mata ni Clara. Nahulog ng bahagya ang panga ni Tita Marites at tumigil ang pagaspas ng kaniyang pamaypay. Ang mga tao sa kalapit na mesa ay lumingon. Ito na ang pagkakataon para tumakbo. Ito na ang pagkakataon para sabihing, nagkakamali po kayo, mga bata. Ito ang rasyonal na gagawin ng isang arkitektong tulad niya na nasanay sa mga plano at blueprints. Pero nang tignan niya muli si Clara, nakita niya ang isang luhang nagbabadyang tumulo. At ang puso ni Mateo, na 3 taon nang natutulog, ay biglang pumintig ng malakas dala ng awa. At marahil, nang galit sa matandang nangingialam, hindi siya nag-isip. Kumilos siya ayon sa instingto. Naglakad siya palapit. Ang bawat hakbang ay puno ng kumpiyansa na hindi niya alam kung saan nanggaling. Nilagpasan niya ang mga bata at tumayo sa tabi ni Clara. Dahan-dahan, na may paggalang ngunit may pagmamayari, ipinatong niya ang kaniyang braso sa bewang ni Clara. Naramdaman niya ang pagkagulat ng katawan nito, ang paninigas ng kaniyang kalamnan, pero hindi siya lumayo. Humarap si Mateo kay Tita Marites, binigyan ito ng isang ngiting sapat lang para maging magalang pero hindi maabot ng mata. Pasensya na, mahal. Na late ako, sabi ni Mateo. Ang boses ay malalim at baritonong pumutol sa ingay ng paligid. Binaling niya ang tingin kay Clara at sa sandaling iyon, nakipagkasundo ang kanilang mga mata sa isang tahimik na script. Grabe ang traffic sa EDSA. Alam mo naman, Biyernes ng gabi, parang ayaw gumalaw ng mundo. Muntik ko nang iwan ng sasakyan sa gitna ng kalsada, makarating lang dito sa inyo. Yumuko siya at hinalikan ng tuktok ng ulo ng bawat bata. Hello mga princess, sorry late si Papa. Namutla si Tita Marites. Ang kaniyang mga mata ay nagpalipat-lipat kay Clara, kay Mateo at sa mga bata. Oh, Clara, hindi mo sinabing, kararating lang niya tita. Mabilis na sagot ni Clara. O yang boses ay nanginginig pa rin, pero mayroon ng bagong tatag. Kumapit siya sa braso ni Mateo na parang ito ang tanging bagay na nakatayo sa gitna ng bagyo. Akala ko rin hindi siya aabot. Ako nga pala si Mateo. Inilahad ni Mateo ang kanyang kamay. Suot pa rin ang singsing ng kasal niya kay Riza na hindi niya kailanman inalis. Sa kontekstong ito, mukha itong singsing ng kasal nila ni Clara. Ikaw po siguro ang tita na laging kinukwento ni Clara na sobrang mapagmalasakit. Diniinan niya ang salitang mapagmalasakit sa paraang alam nilang lahat ang ibig sabihin. Napilitan si Tita Marites na abutin ng kamay niya. Ang ngiti ay pilit na pilit. Ah, oo. Nice to meet you, Hiho. Sige, maiwan ko na kayo. Baka hinahanap na ako sa table namin. Mabilis na tumalikod ang matanda at naglaho sa dagat ng mga bisita. Inang makaalis na ito, naiwan silang 5 sa isang bilog ng katahimikan. Unti-unting inalis ni Mateo ang kanyang kamay sa bewang ni Clara na parabang napaso siya. Umatras siya ng isang hakbang, binibigyan ng espasyo ang babae. Sorry, sabay nilang nasabi. Nagkatinginan sila at natawa ng mahina, isang tawa na puno ng nerbiyos at hiya. Hindi ko dapat ginawa yon. Mabilis na sabi ni Clara, inaayos ang kanyang buhok na parang may kung anong gulo rito. Ang mukha niya
ay kasing pula ng kaniyang bestida. Ang mga batang ito, Diyos ko, pasensya ka na, mister. Hindi ko sila tinuruan ng ganoon. Humarap si Clara sa tatlong bata na ngayon ay nakangiti ng abot tainga. Ara, Bea, Sally, ano ba ang pumasok sa isip ninyo? Bakit kayo nanghihila ng stranger? Si Shelly, na mukhang siyang pinakabibo sa tatlo, ang sumagot. So naglabas ito ng isang bagay mula sa maliit na pitaka na nakasabit sa kaniyang leeg. Kasi po mama, lagi ka nalang malungkot kapag may kasal. Paliwanag ng bata sa inosenteng tinig na dumurog sa puso ni Mateo. Sabi ni Tita Marites, kawawa ka daw. Eh hindi ka naman kawawa, kaya naghanap kami ng papa. Iniabot ni Sally ang kamay niya kay Mateo. Sa palad ng bata ay may isang lukot-lukot na 20 pesos, yung kulay kahel pa na luma, at isang piraso ng candy na sampalok na medyo natutunaw na sa wrapper. Bayad po, sabi ni Bea, seryosong seryoso. 20 lang po ang meron kami, tapos share na lang po tayo sa sampalok. Sapat na po ba yan para maging papa namin hanggang matapos ang party? Natigilan si Mateo. Tinitigan niya ang 20 pesos. Sa kaniyang trabaho bilang arkitekto, sanay siya sa mga kontratang milyon-milyon ang halaga. Sanay siya sa mga kliyenteng humihingi ng imposible. Pero ito ang pinakamabigat na alok na natanggap niya sa buong buhay niya. Tumingin siya kay Clara. Nakita niya ang pamumuo ng luha sa mga mata nito, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa pagmamahal sa kaniyang mga anak at hiya sa sitwasyon. Mister, wag mo nang pansinin yan. Awat ni Clara, akmang kukunin ang pera sa anak. Mga bata, ibalik niyo yan. Tinatanggap ko ang kontrata, putol ni Mateo. Gulat na napatingin si Clara sa kanya. Ano? Lumuhod si Mateo para magpantay sa mga bata. Kinuha niya ang sampalok, pero ibinalik ang 20 pesos sa palad ni Shelly at isinara ang maliliit na daliri ng bata. Itago niyo na ang pera niyo. Mahal ang tuition fee sa acting school, baka kailanganin niyo yan. Biro ni Mateo at nakita niyang nagliwanag ang mga mukha ng tatlo. Pero itong sampalok, kukunin ko to. Favorite ko to eh. Tumayo siya at hinarap si Clara. Sa unang pagkakataon ngayong gabi, napansin niya kung gaano talaga kaganda si Clara. Hindi lang dahil sa mukha nito, kundi dahil sa tapang na nakikita niya sa likod ng pagod nito. Isang ina na handang saluhin ang lahat ng bala para sa mga anak niya. Hanggang matapos ang reception, sabi ni Mateo kay Clara, ang boses ay formal pero malambot. Yun ang deal, di ba? Sayang naman ang performance ko kanina kung uuwi na ako. Bago pa makasagot si Clara, nagbago ang ihip ng hangin sa ballroom. Ang DJ, na kanina pa nagpapatugtog ng mga kanta ng The Beatles, ay biglang nagpalit ng ritmo. Isang masiglang tugtog ng VST at Company ang pumuno sa hangin. Rock baby rock. Sayaw tayo, tili ni Ara. Hindi na nagtanong ang mga bata. Hinila nila si Mateo at Clara papunta sa dance floor. Sa umpisa, matigas ang katawan ni Mateo. Nakalimutan na niya kung paano gumalaw nang hindi sinusukat ang bawat kilos. Pero ang enerhiya ng tatlong bata ay nakakahawa. Binuhat niya si Bea at pinaikot ito sa ere. Humagalpak ng tawa ang bata, isang tunog na parang musika na mas maganda pa sa anumang tinutugtog ng DJ. Ibinaba niya ito at binuhat naman si Sally, tapos si Ara. Ang bigat ng kalungkutan sa balikat ni Mateo ay pansamantalang napalitan ng bigat ng maliligayang bata. Sa gilid ng kaniyang paningin, nakita niya si Clara. Hindi na ito nakasimangot. Tumatawa na ito, isang tawa na totoo na umaabot sa kaniyang mga mata at nagpapalabas ng maliliit na dimples sa kaniyang pisngi. Nakatingin siya kay Mateo na may halong pagkamangha, na para bang hindi siya makapaniwala na ang strangherong ito na napulot ng mga anak niya ay totoo. Lumipas ang ilang kanta, puno ng pawis at tawanan. At tulad ng lahat ng kwento sa kasalan, dumating ang sandali ng dahan-dahan. Pumalahaw ang pamilyar na intro ng kantang Ikaw ni Yang Constantino. Bumagal ang ilaw,
naging kulay asul at lila. Ang mga mag-asawa ay nagsimulang magyakapan sa gitna ng dance floor. Huminto ang tatlong bata sa pagtalon-talon. Napagod na rin siguro. Tumakbo sila pabalik sa table para uminom ng tubig. Iniwan sina Mateo at Clara na nakatayo sa gitna ng dance floor na paliligiran ng mga magsing irog. May ilang segundong alanganin. Pwede ba? Tanong ni Mateo. Inilalahad ang kaniyang kamay. Bahagi pa rin ba ito ng pagpapanggap? O may iba na itong kahulugan? Hindi niya alam. Basta ang alam niya, ayaw niyang matapos ang gabing ito nang hindi nahahawakan si Clara ng walang halong takot o pagmamadali. Tumango si Clara at inilagay ang kamay niya sa palad ni Mateo. Hinila niya ito palapit. Ang distansya sa pagitan nila ay nawala. Ang kaliwang kamay ni Mateo ay muling humaplos sa bewang ni Clara. Pero ngayon, wala na ang paninigas. Relax na ito. Habang gumagalaw sila sa saliw ng musika, naamoy ni Mateo ang halimuyak ni Clara. Amoy sampagita, sariwa, pino, at napaka-Pilipino. Ito ang amoy ng mga kwintas na ibinebenta sa labas ng simbahan ng Quiapo. Ang amoy ng pag-asa at panalangin. Ikaw ang pag-ibig na hinintay. Kanta ng bokalista. Salamat, bulong ni Clara. Ang mukha niya ay malapit sa dibdib ni Mateo. Rinig ni Mateo ang tibok ng puso nito o baka puso niya yun. Hindi mo alam kung gaano kalaking bagay ang ginawa mo para sa mga anak ko at para sa akin. Wala ayon, sagot ni Mateo. Ang lalamunan ay naninikip. Matagal na akong hindi nakakatawan ng ganito. Ako dapat ang magpasalamat sa inyo. Tumingala si Clara. Ang kaniyang mga mata ay madilim at malalim, parang lawas sa gabi. Sa sandaling iyon, nakita ni Mateo ang posibilidad ng isang bagay na bago. Hindi kapalit ni Riza, hindi pantakip butas, kundi isang bagong gusali na itatayo sa isang lupang matagal ng bakante. Nang matapos ang kanta at nang sindihan na ang mga ilaw para sa pagtatapos ng programa, bumalik sila sa realidad. Pero iba na ang realidad ngayon. Hindi na ito kasing lamig ng kanina. Hinatid ni Mateo ang mag-iina sa parking lot. Mainit at maalinsangan ang hangin ng Maynila. Amoy usok ng jeep at gasolina. Pero para kay Mateo, ito ang pinakamasarap na simoy ng hangin. Tulog na ang tatlong bata sa backseat ng lumang Toyota Vios ni Clara. Nakatayo sila sa tabi ng pinto ng driver's seat. Walang halikan sa pisngi. Masyado pa itong maaga, masyado pang hilaw. Sa halip, dinukot ni Mateo ang kaniyang wallet at kumuha ng isang business card. Iniabot niya ito kay Clara. Mateo Alcantara, architect? Basa ni Clara sa mahinang boses. Kung kailangan mo ng... Nag-isip si Mateo ng sasabihin. Kung kailangan mo ng magre-repair ng bubong o magdi-design ng bahay. Tumingin siya sa bintana kung saan natutulog ang tatlong bata. O kung kailangan ng mga bata ng tatay-tatayan kapag weekend, libre lang. Basta may bayad na sampalok. Napangiti si Clara. Isang ngiting pagod pero puno ng pag-asa. Tatawagan kita, architect. Si baka sakaling may ipapaayos ako. Pumasok na si Clara sa kotse. Kumaway siya bago pinaandar ang makina at umalis. Sinundan ito ng tingin ni Mateo hanggang sa mawala ang pulang ilaw ng sasakyan sa dilim ng Maynila. Hinawakan niya ang bulsa kung saan naroon ang candy na ibinigay ni Sally. Matigas, malagkit, at maliit na bagay. Pero sa gabing ito, mas mahalaga pa ito kaysa sa anumang blueprint na nagawa niya. Sumakay si Mateo sa sarili niyang kotse, binuksan ang radyo, at sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon, pumuni siya ng kanta habang binabaybay ang daan pauwi. Ang traffic sa EDSA ay hindi na mukhang impyerno. Mukha na itong daan pabalik sa buhay. Martes ng hapon, 4:00. Sa normal na mundo ng mga nagde-date, ito ang oras para sa kape sa isang tahimik na kafe sa BGC, kung saan ang musika ay jazz at ang amoy ay pinaghalong roasted beans at mamahaling pabango. Pero para kay Mateo at Clara, ang date na ito ay nagaganap sa impyerno o sa mas tiyak na description,
sa isang sangay ng Jollibee sa kanto ng Taft Avenue. Ang hangin ay amoy mantika ng Chicken Joy at matamis na spaghetti sauce. Ang ingay ay nakabibingi. Sigawan ng mga batang naghahabulan, tunog ng mga tray na ibinabagsak sa mesa, at ang walang katapusang jingle ng fast food chain na paulit-ulit na tumutugtog sa background. Nakaupo si Mateo sa isang plastic na upuan na medyo mainit pa mula sa huling umupo. Suot niya ang kanyang planchadong slacks at isang puting polo shirt na nakatupi ang manggas hanggang siko. Mukha siyang isang dayuhan sa planetang ito ng mga kiddie meal at sticky floors. Sa harap niya ay ang realidad na tinatawag na Clara. Iwala na ang Clara ng kasalan. Wala na ang pulang bestida, ang maayos na buhok, at ang mahiwagang aura ng gabing iyon. Ang nasa harap niya ngayon ay si Clara ng totoong buhay. Suot ang puting uniforme ng nurse na may mantsa ng ballpen sa bulsa. Ang buhok ay nakapusod ng mabilisan gamit ang isang lapis at may maitim na bilog sa ilalim ng mga mata na hindi kayang takpan ng anumang concealer. At ang mga bata, sila ang bagyo. Ara, huwag mong ipahid ang kamay mo sa damit ni Sally. Sigaw ni Clara. Ang boses ay paos at pagod. Inabot niya ang tissue pero huli na ang lahat. Mayroon ng kulay kahel naman siya ng spaghetti sauce sa puting manggas ng kapatid nito. Mama, kinuha ni Bea yung heti ko. Sumbong ni Sally habang ang luha ay nagsisimulang mamuo sa kaniyang mga mata. Handa nang bumuhos anumang oras. Hindi ko kinuha. Yang nahulog sa sahig. Depensa ni Bea na may hawak na drumstick ng manok sa kabilang kamay na parabang ito ay isang sandata. Napapikit si Clara. Huminga siya ng malalim, yung uri ng paghinga ng isang tao na nagpipigil sumigaw o umiyak. Nang imulat niya ang kanyang mga mata at tumingin kay Mateo, puno ito ng hiya. Sorry, bulong niya, halos hindi marinig sa ingay ng paligid. Sorry talaga, Mateo. Sabi ko sa'yo huwag na tayong tumuloy eh. Hindi ito katulad noong sa hotel. Magulo kami. Magulo ang buhay ko. Tinitigan siya ni Mateo. Nakita niya ang panginginig ng mga kamay ni Clara habang sinusubukan nitong buksan ang pakete ng gravy pero hindi magawa dahil madulas ang kaniyang mga daliri. Nakita niya ang pagod ng isang ina na kakatapos lang ng 12 oras na shift sa ospital at dumiretso agad dito para sunduin ang mga anak sa school at makipagkita sa kanya. Sa mundo ni Mateo, lahat ay may sukat. Lahat ay nasa plano. Ang mga gusali ay hindi gumuguho kung tama ang pundasyon. Pero dito, sa mesang ito, walang plano. At sa hindi maipaliwanag na dahilan, hindi siya natatakot. Akin na, sabi ni Mateo. Hindi siya nagtanong. Kinuha niya ang pakete ng gravy mula sa kamay ni Clara. Sa isang mabilis na galaw, nabuksan niya ito at ibinuhos sa mashed potato ni Bea. Pagkatapos, kumuha siya ng wet wipes mula sa kaniyang bag. Ara, lapit ka dito. Utos niya sa mahinahong boses. Lumapit ang bata. Tila nagulat sa awtoridad sa boses ni Mateo. Dahan-dahang pinunasan ni Mateo ang sauce sa pisngi ni Ara. At pagkatapos ay ang mantsa sa damit ni Sally. Kinuha niya ang kutsara at tinidor at sinimulang himayin ang manok para sa 3 bata. Tinatanggal ang mga buto at balat na ayaw nila, gaya ng isang expert surgeon. Kumain na kayo, sabi niya sa mga bata. Ang sino mang maunang makaubos, may extra sundae. Tumahimik ang mesa. Ang 3 bata ay nagsimulang kumain ng mabilis, nakatutok sa premyo. Napatingin si Clara kay Mateo, ang bibig ay bahagyang nakaawang. Para bang nakakita siya ng himala. Sa loob ng ilang minuto, napaamo ng lalaking ito ang kaguluhan na kanina pa bumabagabag sa kanya. Paano mo? Hindi matapos ni Clara ang sasabihin. May mga pamangkin ako. Pagsisinungaling ni Mateo ng kaunti. Kahit na ang totoo ay wala naman talaga siyang masyadong karanasan sa bata. Siguro ay instinct lang. O baka naman, dahil alam niyang kailangan siya ni Clara sa sandaling ito. At saka, architect ako. Sanay ako sa chaos management kapag may construction site.
Ngumiti si Clara, pero hindi ito umabot sa mata. May lungkot pa rin doon. Nang matapos kumain ng mga bata, nagpaalam ang mga ito na maglalaro sa play area. Ang glass encased na kulungan ng mga makukulay na bola at slides. Naiwan sina Mateo at Clara sa mesa. Ang ingay ng Jollibee ay tila humina. Naging background noise na lang sa bigat ng usapan na parating. Nilalaro ni Mateo ang straw ng kaniyang iced tea. Pagod ka? Lagi naman, sagot ni Clara, sumandal sa upuan. Ganito ang buhay ko, Mateo. Walang filter, walang background music. Puro spaghetti sauce, utang, at puyat. Tumingin siya ng diretso sa mata ni Mateo. Bakit ka nandito? Hindi agad sumagot si Mateo. Ang tanong ay tumagos sa kanya. Bakit nga ba siya nandito? Pwede naman siyang nasa opisina niya. Nagdidisenyo ng bagong kondo. Umiinom ng mamahaling kape. Dahil humugot ng lakas si Mateo. Dahil pagod na rin ako, Clara. Iba lang ang pagod ko. Ibinaba niya ang kanyang tingin sa kanyang kaliwang kamay. Sa singsing na suot pa rin niya. Si Riza, panimula niya. Binabanggit ang pangalan na matagal na niyang hindi binibigkas sa ibang tao. Namatay siya 3 taon na ang nakakaraan. Heart attack. Biglaan. Isang umaga, nagkakape lang kami. Nagpaplano kung saan kami magbabakasyon. Kinagabihan, nag-iisa na ako sa morgue. Natahimik si Clara. Ang ekspresyon ng pagod sa mukha niya ay napalitan ng habag. 3 taon. Patuloy ni Mateo, ang boses ay basag. 3 taon akong gumising, pumasok sa trabaho, kumain, at natulog. Pero hindi ako nabuhay. Isa akong multo na naglalakad sa sarili kong bahay. Yung bahay na dinisenyo namin para sa magiging pamilya sana namin. Ngayon, para na siyang museo. Bawal galawin ang gamit, bawal mag-ingay. Tumingin siya sa play area kung saan nagtatawanan sina Ara, Bea at Sally. Noong gabing hinila ako ng mga anak mo, iyon ang unang beses na nakaramdam ako ng tibok sa dibdib ko na hindi dala ng kape o stress. Naramdaman ko na buhay pa pala ako. Yumuko si Clara. Pinaglalaroan ang laylayan ng kanyang uniforme. Ang tatay nila, umalis siya noong nalaman niyang triplets ang dinadala ko. Sabi niya, hindi niya kaya. Masyadong mabigat, masyadong magastos. Sabi niya babalik siya kapag nakaluwag-luwag. Pero 5 taon na, ni anino wala. Ang galit ay gumapang sa dibdib ni Mateo, mainit at matalim, para sa lalaking hindi niya kilala. Natatakot ako, Mateo, pag-amin ni Clara, at sa pagkakataong ito, tumulo na ang luha na kanina pa niya pinipigil. Natatakot akong umasa, kasi tignan mo naman ako, tignan mo ang daladala ko. 3 bata, maliit na sweldo, magulong buhay. You build perfect things, Mateo. You're an architect. My life is a ruin. A demolition site, hindi mo ako maaayos. Umiling si Clara at akmang tatayo. Masyado kang mabait para masira lang ang buhay mo sa akin. Baka naaawa ka lang. O baka nalulungkot ka lang at kami ang napagbalingan mo. Sandali. Pigil ni Mateo. Binuksan niya ang kaniyang leather bag at inilabas ang kaniyang sketchpad. Ito ang sketchpad na lagi niyang dala para sa mga biglaang ideya sa trabaho. Pero nitong mga nakaraang araw, iba ang laman nito. Inilipat niya ang pahina at iniharap kay Clara. Hindi ito drawing ng isang skyscraper. Hindi ito plano ng isang tulay. Ito ay isang charcoal sketch. Magulo ang mga linya, hindi kasing pulido ng mga blueprint niya, pero puno ng emosyon. Sa drawing, nakaupo si Clara sa isang sofa, natutulog, habang ang 3 bata ay nakapatong sa kanya. Isang magulong tumpok ng mga braso at binti. Dinrawing ito ni Mateo mula sa memorya noong nakita niya silang natutulog sa kotse noong gabing yon. Sa ilalim ng drawing, may nakasulat na maliit na note. Ang pundasyon. Natigilan si Clara. Hinawakan niya ang papel nang nanginginig ang mga daliri. Hindi ako naghahanap ng perpektong istruktura, Clara. Sabi ni Mateo nang mariin. Sanay ako sa mga bitak. Sanay ako sa mga renovation.
Ang mga pinakamatibay na gusali, ang sila yung dumaan sa lindol at bagyo, pero nakatayo pa rin. Iyon ang nakikita ko sa'yo. Hindi ruins, kundi isang tahanan na naghihintay lang na may tumulong magpintura. Inabot ni Mateo ang kamay ni Clara sa ibabaw ng mesa, sa gitna ng mga kalat na plato at tissue. Huwag mo akong itulak palayo. Hayaan mo lang akong nandito. Kahit tagahimay lang ng manok, kahit tagabuhat lang ng bag, hayaan mo lang ako. Tumingin si Clara sa kanya at sa unang pagkakataon, ang pader na itinayo niya sa paligid ng puso niya ay nagkaroon ng maliit na uwang. Isang maliit na siwang kung saan maaaring pumasok ang liwanag. Lumipas ang isang buwan, Hulyo na, at ang panahon sa Maynila ay nagbago mula sa init na nakapapaso tungo sa ulan na walang katapusan. Martes na naman, pero hindi ito ordinaryong hapon. Nakataas ang signal number 3. Ang langit ay kulay uling at ang hangin ay humahampas sa mga bintana na parang may galit. Sa opisina ni Mateo sa Makati, nasa kalagitnaan siya ng isang crucial board meeting. Nasa harap niya ang mga investors para sa isang bagong hotel complex sa Tagaytay. Ito ang pinakamalaking proyekto ng firm nila ngayong taon. Architect Alcantara, sabi ng CEO ng kliyente, gusto naming marinig ang opinion mo tungkol sa structural integrity ng glass facade. Tumunog ang cellphone ni Mateo. Naka-silent ito, pero ang pag-ilaw ng screen sa madilim na conference room ay agaw atensyon. Nakita niya ang pangalan, Clara. Hindi tumatawag si Clara kapag oras ng trabaho. Alam nito kung gaano ka-busy si Mateo. Alam nito ang boundaries. Kung tumatawag siya ngayon, "Excuse me," sabi ni Mateo. Mateo, ay nasa kalagitnaan tayo ng... Saway ng senior partner niya, sinagot ni Mateo ang tawag, "Clara?" "Mateo?" Ang boses ni Clara ay puno ng panik. Halos hindi niya maintindihan dahil sa ingay sa background. Tunog ng sirena, sigawan, at malakas na ulan. "Mateo, stuck ako sa ospital. Baha na sa Taft. Hanggang bewang na raw sabi sa balita. Walang masakyang jeep, walang grab. Nasaan ang mga bata?" Tanong agad ni Mateo. Tumayo na siya mula sa upuan. Nasa school pa sila. Tinawagan ako ng teacher, papasukin na daw ang tubig sa classroom sa first floor. Hindi ko sila mapuntahan, Mateo. Hindi ako makaalis dito. May emergency surgery kaming ginagawa at kulang sa staff. Walang sasagot sa mga bata. Ang nanay ko nasa probinsya. Wala akong ibang matawagan. Mateo, parang awa mo na. Narinig ni Mateo ang hikbi ni Clara. Ang tunog ng isang inang desperada at walang magawa. Tumingin si Mateo sa mga kliyente, sa mga taong may hawak ng milyon-milyong pisong kontrata. Tumingin siya sa boss niya na nakatingin sa kanya ng may babala. "Architect, if you leave this room now, you are jeopardizing this deal." Malamig na sabi ng boss niya. Isang segundong katahimikan. Naalala ni Mateo ang sinabi niya kay Clara sa Jollibee. "Hayaan mo lang akong nandito." Kinuha ni Mateo ang susi ng kanyang SUV. "I'm sorry, gentlemen," sabi niya nang walang pag-aalinlangan. "My family needs me." Tumalikod siya at tumakbo palabas ng boardroom. Iniwan ang kanyang career sa isang bingit para sa 3 batang hindi niya kadugo at isang babaeng hindi pa naman niya girlfriend. Ang biyahe papuntang school ay isang pakikipagbuno sa kalikasan. Ang kalsada ng Maynila ay naging ilog. Ang kaniyang Land Cruiser ay inararo ang baha na hanggang tuhod, habang ang wiper ay halos hindi na makayanang hawiin ang ulan. Nakita niya ang mga taong naglalakad sa baha, ang mga sasakyang tumirik, ang kaguluhan ng lungsod na lumuluhod sa harap ng bagyo. Nang makarating siya sa school, halos madapa siya sa pagtakbo, papasok. Nakita niya ang 3 bata na nakaupo sa ibabaw ng mesa ng teacher, takot na takot, habang ang tubig ay pumapasok na sa pinto. "Papa Mateo," sigaw ni Bea nang makita siya. Ang yakap ng 3 bata nang buhatin niya ang mga ito. Isa sa likod, 2 sa magkabilang bisig, ay ang pinakamabigat at pinakamasarap na pakiramdam sa mundo.
Basang-basa ang kaniyang mamahaling sapatos at slacks. Ang kaniyang barong ay punit na sa laylayan dahil sumabit sa gate. Pero ligtas sila. Gabi na nang makauwi si Clara. Nalusong siya sa baha, nakipagsiksikan sa army truck na naglibre ng sakay, at tumakbo sa huling kanto papunta sa apartment nila. Basang-basa siya, nanginginig sa lamig at takot. Ang isip niya ay naglalaro ng kung ano-anong masasamang senaryo. Pagbukas niya ng pinto ng kanilang maliit na unit, sinalubong siya hindi ng kadiliman, kundi ng amoy. Amoy ng luya, bawang, at mainit na manok. Amoy ng lugaw. Ang maliit na sala ay tuyo at mainit. May nakasinding emergency light sa gitna dahil brownout. Sa sofa, nakabalot sa makapal na kumot, sina Ara, Bea at Sally. Nakatulog na sila. Ang kanilang mga buhok ay tuyo na at amoy baby powder. At sa maliit na kusina, nakatayo si Mateo. Wala na ang kaniyang barong. Nakasuot siya ng isang lumang t-shirt na I Love Baguio na pag-aari ni Clara, na maluwag sa kanya pero sapat na para matakpan ang katawan. At nakatali sa bewang niya ang isang pink na apron. Hinahalo niya ang kaserola ng lugaw sa ibabaw ng portable gas stove. Tumigil ang mundo ni Clara. Dahan-dahan, lumingon si Mateo. Ang mukha niya ay may bahid ng uling o dumi. Ang buhok ay magulo, pero ang ngiti niya ay payapa. "Nandito ka na," sabi ni Mateo ng pabulong para hindi magising ang mga bata. "May mainit na lugaw. Naligo na sila. Okay na ang lahat." Bumagsak ang bag ni Clara sa sahig. Ang tuhod niya ay nanghina, hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa relief na sobrang tindi. Para itong pisikal na sakit. Lumapit si Mateo at sinalo siya bago pa man siya tuluyang bumagsak. Ang init ng katawan ni Mateo ay tumagos sa basang uniforme ni Clara. "Shh! Tahan na!" bulong ni Mateo habang yakap-yakap siya ng mahigpit. "Andito na ako. Hindi ako aalis." Umiyak si Clara sa dibdib ni Mateo. Inilabas niya ang lahat ng takot, ang lahat ng pag-iisa ng 5 taon, ang lahat ng bigat ng pagiging nanay at tatay ng sabay. Sa gabing ito, hindi niya kailangang maging malakas. Sa gabing ito, may sumalo sa kanya. Nang tumahan na siya, inangat ni Clara ang kaniyang mukha. Sa liwanag ng emergency light, nakita niya ang mukha ni Mateo. Ang mga mata nitong puno ng pagmamahal na hindi na pwedeng itanggi, hindi na pwedeng tawaging pagpapanggap lang. Sa labas, humahampas ang ulan sa bubong na yero, isang maingay na ritmo na bumabalot sa kanila. Pero sa loob, tahimik. "Salamat," bulong ni Clara. Ang labi ay ilang pulgada lang mula kay Mateo. "Salamat sa pagsalo sa amin." "Hindi ko kayo sinalo, Clara," sagot ni Mateo. Hinahawi ang basang buhok sa mukha ni Clara. "Kayo ang sumalo sa akin." At sa gitna ng bagyo, sa loob ng isang masikip na apartment na amoy kalamansi at lugaw, tinawid nila ang huling distansya. Ang halik ay hindi tulad sa mga pelikula na may fireworks. Ito ay lasa ng ulan at luha. Ito ay mabagal, maingat, at puno ng pangako. Ito ang halik ng 2 taong basag na natagpuan ang mga nawawalang piraso nila sa isa't isa. Sa gabing iyon, habang rumaragasa ang baha sa labas, nalaman ni Mateo at Clara na hindi na kailangan ng arkitekto para ayusin ang bahay dahil ang tahanan ay hindi gawa sa bato at semento. Ang tahanan ay ang init ng yakap, ang amoy ng lugaw, at ang kasiguraduhan na sa susunod na bagyo, hindi na sila mag-iisa. 6 na buwan na ang nakalipas mula noong gabing iyon sa gitna ng bagyo, kung saan ang amoy ng lugaw at ang init ng yakap ay nagbuklod sa kanila. Ngayon, iba naman ang hamon. Hindi ulan, hindi baha, kundi ang tahimik at maalikabok na hangin ng nakaraan. Huminto ang sasakyan ni Mateo sa tapat ng isang modernong bahay sa isang tahimik na subdivision sa Quezon City. Ito ang bahay na dinisenyo niya. Matatalim na anggulo, malalaking bintana, kulay abo at puti. Minimalist, malinis. Pero sa mata ni Clara, nasanay sa makulay at magulong apartment nila,
Mukha itong higit na museo kaysa tahanan. Wow, ang laki! Bulalas ni Bea habang nakadikit ang mukha sa bintana ng kotse. Parang sa Minecraft, dagdag ni Sally. Pinatay ni Mateo ang makina pero hindi agad siya bumaba. Humigpit ang hawak niya sa manibela. Ako napansin ito ni Clara. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa ibabaw ng kamay ni Mateo. Malamig ang palad ng lalaki. Okay lang ba tayo? Tanong ni Clara. Bumuntong hininga si Mateo at pilit na ngumiti. Oo naman. Oras na para makita niyo ang mundo ko, yung dating mundo ko. Pagpasok nila sa loob, sinalubong sila ng katahimikan. Iba ang amoy ng bahay ni Mateo, amoy lemonwood polish, lumang libro, at air conditioning na bihirang patayin. Walang kalat, walang laruan sa sahig, walang amoy ng pritong isda. Ang bawat kasangkapan ay nasa tamang lugar, tila ba may invisible na linyang sinusunod. Ang tatlong bata, na karaniwan ay parang mga pinakawalang buhawi, ay biglang tumahimik. Naglakad sila ng dahan-dahan, tila natatakot na makabasag ng kahit ano. Pwede kayong maupo, sabi ni Mateo, pero parang naging formal ang boses niya. Kukuha lang ako ng juice. Nang mawala si Mateo papuntang kusina, naiwan si Clara sa sala. Doon niya naramdaman ang bigat. Sa bawat pader, may nakasabit na alaala. Mga litrato ni Mateo at Riza. Riza sa Paris. Riza sa kasal nila. Riza na tumatawa habang kumakain ng ice cream. Si Riza ay maganda, sopistikada, maputi, ang buhok ay laging maayos. Sa bawat litrato, mukha silang perpektong power couple. Lumapit si Ara sa isang side table kung saan may nakatayong maliit na altar. May kandila, sariwang bulaklak, at isang malaking portrait ni Riza na nakangiti. Mama, tawag ni Ara. Sino siya? Ang ganda niya. Lumapit si Clara at sa sandaling iyon, naramdaman niya ang matinding liit. Tumingin siya sa sarili niyang refleksyon sa salamin ng frame. Medyo magulo ang buhok, simpleng t-shirt at maong, mukhang pagod na nanay. Makapaano siya sa sukat sa babaeng ito na naging mundo ni Mateo? Paano siya makikipagkumpetensya sa isang alaala na kailanman ay hindi tatanda, hindi magagalit, at hindi magkakamali? Siya si Riza, sagot ni Clara, pabulong. Siya ang asawa ni Tito Mateo. Nasaan siya? Tanong ni Sally. Nasa heaven na, sagot ni Bea, na tila naaalala ang kwento. Di ba mama? Katulad ni Lolo? Tumango si Clara. Bigla siyang nakaramdam ng hiya. Pakiramdam niya ay isa siyang magnanakaw na pumasok sa templo ng ibang tao. Maling ideya ito, isip niya. Hindi ako nababagay dito. Ang bahay na ito ay para sa perpektong asawa, hindi para sa isang biyudang nurse na may 3 makukulit na anak. Akmang aatras si Clara. Handa nang ayain ang mga bata na umuwi nang marinig niya ang mga yapak ni Mateo. Bumalik si Mateo dala ang tray ng juice, pero natigil siya nang makita niya ang eksena. Si Clara, nakayuko sa harap ng litrato ni Riza, mukhang talo ng talo. Ang mga bata, nakatingin sa litrato ng may pagkamangha. Dahan-dahang ibinaba ni Mateo ang tray sa center table. Ang tunog ng baso na tumama sa salamin ay bumasag sa katahimikan. Lumapit siya, hindi sa litrato, kundi kay Clara. Clara, tawag niya. Mateo, siguro dapat na kaming umalis. Mabilis na sabi ni Clara, hindi makatingin sa kanya. Nakakahiya, ang ganda ng bahay mo, tapos kami. Baka madumihan lang ng mga bata ang sofa. Baka mabasag nila ang bases mo, hindi kami bagay dito. Hinawakan ni Mateo ang magkabilang balikat ni Clara at iniharap ito sa kanya. Nakita niya ang takot sa mga mata ng babae, ang takot na maging pangalawang option, ang takot na maging panakipbutas lang. Wait lang, sabi ni Mateo. Lumapit siya sa istante sa ilalim ng TV. Kumuha siya ng isang malaking plastic box. Binuksan niya ito. Pagkatapos, sa harap ng gulat ng mga mata ni Clara at ng kuryosidad ng mga bata, kinuha ni Mateo ang portrait ni Riza sa side table. Pinunasan niya muna ito ng kanyang panyo ng may pag-iingat, bago dahan-dahang ipinasok sa loob ng kahon.
Sumunod ang litrato sa dingding, ang maliit na frame sa coffee table, ang decorative vase na binili nila sa Italy. Isa-isa, tinanggal ni Mateo ang mga museo artifacts ng kanyang nakaraan. Mateo, anong ginagawa mo? Pigil ni Clara. Huwag, asawa mo siya. Bahagi siya ng buhay mo. Huminto si Mateo, hawak ang huling litrato. Tumingin siya kay Clara. Pagkatapos ay sa tatlong bata na nakaupo na sa sofa at umiinom ng juice. Oo, bahagi siya ng buhay ko, sagot ni Mateo ng malumanay. At hinding-hindi mawawala ang pagmamahal ko sa kanya. Siya ang nagturo sa akin kung paano magmahal. Pero Clara, lumapit siya at hinawakan ang kamay ni Clara. Ang palad ni Clara ay magaspang dahil sa kakaduti sa ospital at kakalaba. Pero para kay Mateo, ito ang pinakamagandang pakiramdam. Si Riza ang nakaraan ko at napakaganda ng nakaraang yon. Pero hindi pwedeng maging shrine ang bahay na ito habang buhay. Hindi pwedeng puno ang mga pader ng alaala kung walang espasyo para sa kasalukuyan. Tumingin siya sa mga bata. Ara, Bea, Selly, gusto niyo bang makita kung ano ang ilalagay natin dito? Nagkatinginan ng tatlo. Tumango sila. Kinuha ni Mateo sa kanyang bulsa ang isang gusot-gusot na papel. Ito ang drawing na ginawa ni Selly noong isang linggo. Drawing nilang 5. Si Mateo, si Clara, at ang triplets, os na may stick drawing ng araw at ulap. May mansa pa ito ng ketchup sa gilid. Kinuha ni Mateo ang tape at idinikit ang drawing sa gitna ng malinis at mamahaling pader kung saan dating nakasabit ang painting na binili sa auction. Ayan, sabi ni Mateo, nakapamewang habang tinitignan ng obra maestra. Mas maganda. Napaluha si Clara. Sa simpleng gawaing yon, tinibag ni Mateo ang pader na naghihiwalay sa kanilang dalawa. Hindi niya kinalimutan si Riza, pero gumawa siya ng puwang, isang malaking puwang para sa kanila. Welcome home, bulong ni Mateo at hinalikan si Clara sa noo. Sa unang pagkakataon, ang amoy ng lemonwood polish ay naglaho, napalitan ng amoy ng pag-asa. Lumipas pa ang 6 na buwan. 1 taon na mula noong araw na nagtagpo ang kanilang landas, gabi ng Sabado. Sinabi ni Mateo kay Clara na may dinner with a client sila at kailangan nilang magbihis ng maayos. Si Clara, bagamat pagod sa duty, ay nagsuot ng isang simpleng beige dress. Pero nang huminto ang sasakyan, hindi ito restaurant. Ito ang hotel kung saan sila unang nagkita, ang lugar ng kasalan. Mateo, bakit tayo nandito? Tanong ni Clara. Kinakabahan. May kasal ba ulit? Wala, ngiti ni Mateo. Pero may kailangan tayong balikan. Pagpasok nila sa grand ballroom, walang ibang tao. Nakapatay ang karamihan sa mga ilaw, maliban sa grand chandelier sa gitna at ilang spotlight na nakatutok sa dance floor. Ang katahimikan ay hindi nakakatakot. Ito ay puno ng anticipation. Nasaan ang client mo? Tanong ni Clara. Lilinga-linga. Biglang tumugtog ang musika. Hindi ito live band, kundi mula sa sound system. Ang pamilyar na intro ng kantang Ikaw. Mula sa likod ng makapal na kurtina ng stage, lumabas ang 3 pamilyar na figura. Napasinghap si Clara, sina Ara, Bea at Selly. Suot nila ang parehong pink na bestida na suot nila noong unang beses silang nagkita ni Mateo. Pero ngayon, halatang-halata na ang paglipas ng panahon. Ang laylayan ng bestida ay bitin na sa tuhod nila. Ang likod ay medyo masikip na at hirap ng isara ang zipper. Nakakatawa silang tignan, pero sa mata ni Clara, sila ang pinakamagandang tanawin. Nagmarcha ang 3 papunta sa gitna, seryosong-seryoso, tila mga sundalo sa isang misyon. Ang bawat isa sa kanila ay may hawak na makulay na kartulina. Unang humakbang si Ara. Tinaas niya ang kartulina niya na may nakasulat sa Crayola, Nanay. Sumunod si Bea. Medyo nauutal sa paglakad dahil sa takong ng sapatos na hiram yata sa kung sino. Tinaas niya ang kanya. Payag ka ba? At panghuli, si Selly na may pinakamalaking ngiti at bungi sa harap.
Ang kartulina niya ay may glitters pa. Magpakasal kay Papa Mateo? Natutop ni Clara ang kanyang bibig. Ang luha ay agad na bumalisbis sa kanyang mga pisngi. Hindi siya makapagsalita. Ang puso niya ay kumakalabog na parang tambol. Naramdaman niya ang kamay ni Mateo sa kanyang likod. Dahan-dahan, inikot siya nito paharap. Si Mateo, sa kanyang paboritong barong Tagalog, pero hindi na kulay abo kundi maaliwalas na cream, ay lumuhod. Hindi sa isang tuhod, kundi sa dalawa. Para maging kapantay niya ang mga bata na nakapalibot na ngayon sa kanila. Kumuha siya ng isang maliit na kahon mula sa bulsa. Clara, simula ni Mateo. O ang boses ay nanginginig pero puno ng sigurado. 1 taon na ang nakalipas, binayaran ako ng 20 pesos at isang kending maasim para maging tatay-tatayan. Natawa si Clara sa gitna ng iyak. Naalala niya ang hiya noong gabing iyon. Best investment of my life. Patuloy ni Mateo. Tumingin siya kay Clara ng diretso sa mata. Dumating kayo noong panahong akala ko, tapos na ang kwento ko. Akala ko, hanggang doon na lang ako, isang architect na nagtatayo ng bahay para sa iba, pero walang sariling tahanan. Binalingan ni Mateo ang 3 bata. Hinawakan niya ang kamay ni Ara, ni Bea, at ni Selly. At sa inyong 3, sabi ni Mateo, ang boses ay nabasag ng kaunti. Ito ang promise ko. Alam ko na may umalis noon. Alam ko na may nang iwan. Pero makinig kayo sa akin. Ako ang mananatili. Humigpit ang hawak ni Mateo sa mga kamay nila. Kahit bumaha, kahit bumagyo, kahit maubusan tayo ng chicken joy, kahit maging teenager kayo at pasakit na sa ulo, hindi ako aalis. Hindi ako bibitaw. I will be the father who stays. Hinding-hindi ko kayo iiwan kay mama nyo. Ibinalik niya ang tingin kay Clara at binuksan ang kahon. Isang singsing na may disenyong parang 2 baging na nagkakapitan ang nasa loob. Clara, hindi ko maipapangako na magiging perpekto ang buhay natin. Wala akong blueprint para dito. Pero ipinapangako ko na sa bawat araw, pipiliin kita. Pipiliin ko kayo. Will you marry me? Totoohanan na. Wala nang salita ang lumabas sa bibig ni Clara. Tumangulang siya ng paulit-ulit. Ang luha ay parang ulan. Oo, oo Mateo, oo. Isinuot ni Mateo ang singsing. Tumayo siya at niyakap si Clara. At sa isang iglap, naramdaman nila ang 3 maliliit na katawan na yumakap sa kanilang mga binti. Sumisiksik sa gitna. Group hug, sigaw ni Selly. Nagtawanan sila habang umiiyak. Sa gitna ng walang laman na ballroom, sa ilalim ng parehong chandelier na naging saksi sa kanilang unang kasinungalingan, nabuo ang isang katotohanang mas matibay pa sa anumang semento at bakal. Sila ay isang pamilya, hindi dahil sa dugo, kundi dahil sa pagpili. Epilogue. 5 taon ang nakalipas Noche Buena. Ang bahay ay amoy usok ng ihaw, matamis na hamon, at puto bumbong. Ito ay isang bahay sa Tagaytay na dinisenyo mismo ni Mateo. Malayo ito sa museo sa Quezon City. Ang bahay na ito ay gawa sa kahoy at salamin, bukas sa hangin, at dinisenyo para sa ingay. Ang living room ay walang mamahaling carpet, kundi matibay na tiles na madaling linisin kapag natapunan ng spaghetti. Ate Ara, yung leche flan, mahuhulog. Sigaw ni Bea, na ngayon ay 11 anyos na at halos kasing tangkad na ni Clara. Hawak ko, wag kang sagot ni Ara na nagdadalaga na at may suot na salamin. Si Selly naman ay abala sa pag-aayos ng mga regalo sa ilalim ng higanteng Christmas tree na gawa sa abaka. Nasa kusina si Clara, naghihiwa ng lechon. Medyo tumaba siya ng kaunti, pero mas lalong tumingkad ang ganda niya. Ang ganda ng isang babaeng panatag at masaya. Mahal, tulungan na kita diyan, sabi ni Mateo, nakakapasok lang galing sa garden kung saan nag-iihaw siya ng barbecue. Okay na ako dito, ngiti ni Clara at isinubo kay Mateo ang isang piraso ng malutong na balat ng lechon. O siyang asikasuhin mo ay yung bunso mo. Napatingin si Mateo sa may pintuan, isang batang lalaki, 2 taong gulang, ang pasuray-suray na naglalakad. Si Lucas,
ang kanilang surprise baby. May hawak itong drumstick ng manok na halos kasing laki ng mukha niya. Papa! Tili ni Lucas at tumakbo, o mas tamang sabihing tambol, papunta kay Mateo. Sinalo agad siya ni Mateo at binuhat ng mataas. Op! Dahan-dahan lang, Chief Architect. Tumawa ang bata. Ang halakhak nito ay musika sa tenga ni Mateo. Ibinaba ni Mateo si Lucas sa high chair nito. Pagkatapos, kumuha siya ng isang baso ng red wine at sumandal sa hamban ng pinto. Pinapanood ang eksena. Ang ingay. Ang gulo. Si Ara at Bea na nagbabangayan sa paghiwa ng cake. Si Sally na kumakanta ng All I Want for Christmas is You nang wala sa tono. Si Clara na tumatawa habang pinupunasan ang mukha ni Lucas. Tumingin si Mateo sa dulo ng mahabang dining table. Doon, sa ibabaw ng isang simpleng wooden shelf, may nakapatong na maliit na frame. Litrato ni Riza. May katabi itong maliit na poinsettia. Hindi na ito shrine. Isa na lang itong mapayapang paalala. Itinaas ni Mateo ang kanyang baso ng bahagya patungo sa litrato. Salamat, bulong niya sa isip. Salamat sa pagtuturo sa akin magmahal at salamat sa paggabay sa akin papunta sa kasal na yon. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ako maliligaw papunta sa kanila. Tila kumindat ang ilaw ng Christmas lights sa refleksyon ng frame. Lumapit si Clara sa kanya, yumakap sa bewang niya at ipinatong ang ulo sa balikat niya. Anong iniisip mo? Tanong ni Clara. Hinalikan ni Mateo ang tuktok ng ulo ng asawa. Iniisip ko lang, noong bata ako, pangarap kong magtayo ng pinakamataas na building sa Pilipinas. Gusto kong iukit ang pangalan ko sa skyline ng Maynila. Tumingin siya sa kanyang pamilya, ang kanyang tunay na legacy. Pero mali pala ako. Patuloy niya, nakangiti. Ang pinakamagandang estruktura na naitayo ko ay hindi gawa sa semento. Ito yun. Itong pamilyang to. Nagtawanan ng triplets ng muntik nang mabitawan ni Bea ang sandok. Hay naku! Sigaw ni Clara, pero tumatawa rin. Kakain na! Tama na ang laro! Papa, let's eat! Sigaw ni Lucas. Pumunta si Mateo sa kabisera ng mesa. Napagtanto niya na sa dinami-dami ng mga plano at blueprint na ginawa niya sa buhay, wala ni isa ang makakapantay sa master plan ng tadhana. Minsan, ang pinakamahuhusay na arkitekto ay hindi ang mga nakatapos sa unibersidad o yung mga nagpapatayo ng mga skyscraper na humahalik sa langit. Minsan, ang tunay na arkitekto ng buhay mo ay 3 batang babae na may suot na pink na bestida, may isang matapang na plano at may hawak na gusot-gusot na 20 pesos.